Pinalitan na o papalitan na ng San Miguel itong si Marcus Lee at ang bago nilang import ay ang 7-1 na si Justin Patton. Si Patton ay inaasahang maglalaro dun sa game ng SMB kontra sa Macau Black Knights. Ibig sabihin si Marcus Lee pa rin ang magiging import ng San Miguel kontra sa TNT at kay Bolbol. Pero pagkatapos ng game, ito na si Justin Patton ang bagong import ng SMB at mukhang naka-jackpot sila. Itong si Patton ay 7-1 ang height nito at meron itong inside-outside game. Naglaro ito sa NBA, sa Minnesota Timberwolves, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder at naglaro na rin ito sa NBA G League. Pagkatapos maglaro sa NBA nitong si Patton, naglaro ito sa iba't ibang bansa kabilang na ang Greece, Puerto Rico, Dominican Republic at iba pa. Kasi doon sa mga highlights dito kay Justin Patton, ito ay mostly inside player pero unlike kay Marcus Lee, itong si Patton ay merong 3-point shot. At iyan yung kinakailangan ng San Miguel Beermen. Tignan ninyo yung import ng iba't ibang mga teams ngayon. Yung mga malalaki nila lahat may outside shot. Ito lang sa San Miguel yung wala itong si Marcus Lee kaya sila nahihirapan. Pero ngayon mukhang meron na raw perimeter game itong bago nilang import na si Justin Patton. Naging teammate din daw ito ni Kobe Paras at maganda yung feedback sa laro ng nasabing player. So tignan natin kung ano magiging performance nito kontra sa Macau kapag siya ay naglaro na. At asahan natin na magiging maganda tong subaybayan sa panig ng San Miguel dahil syempre may history sila na papalit-palit ng import pag Commissioner's Cup. Samantala naman itong Barangay Ginebra ay dismayado sa dalawang bagay. Unang-una, itong si Jason David ay na ACL pala. So out na to for the buong season. Hindi na maglalaro si Jason David. Pangalawa, natalo sila sa NLEX Road Warriors pagkatapos lumamang ng 15 puntos. At sinabi nga ni Coach Tim Cone, dismayado siya dahil nasayang yung 46 points ni Justin Brownlee. At least ang masasabi natin dito, no, kahit nasayang yung 46 points ni Brownlee, pinatunayan ni JB na kaya niya sumabay kahit malalaking mga imports na kalaban. Actually naipakita na niya yan maski nanung sa mga dati pang Commissioner's Cup. Pero ngayon kahit unlimited yung height, kitang-kita naman na kaya talaga ni Justin Brownlee. Ang problema lang halos wala siyang local support na nakuha. Itong si Robert Bolick na outscore yung dalawang guards ng Ginebra, si RJ at itong si Scottie Thompson. At hindi naging masyadong epektibo sa depensa itong si Isaac Go, si Ralph Koo at yung iba pang players ng Ginebra. Walang duda na si Justin Brownlee kahit sa edad niyang to ay kaya pang maglaro. Ang problema lang syempre, kinakailangan niya ng local support at parang diyan nagkukulang ang Ginebra. Dahil dito sa naging injury kay Jason David, sigurado na lalong kakailanganin ngayon ng Barangay Ginebra ng dagdag pa na scoring dahil nga, ayan nga, nawala na ito si Justin Brownlee, itong si Jason David ay nagkaroon ng injury. So kinakailangan ng Barangay Ginebra ng ibang option na pwede nila napuntahan. At yan ngayon yung pinag-aaralan mabuti ng management. Kung sa bagay, hindi naman nakapagtataka na ganyan talaga ang plano ng Barangay Ginebra, no? Nakukuha sila ng iba pang local players para pagsuporta kay Brownlee. Lalo na nga at na-injure pa itong si Jason David. So yan ngayon yung gagawin daw ng Ginebra. Ginulat ng Rain or Shine Elasto Painters naman itong PBA ng talunin nila ang Meralco Bolts kahit na walang import. Ang nakakagulat pa dito, mula umpisa hanggang huli lamang ang Rain or Shine. Umabot pa ng 15 puntos yung abante nila. At itong Meralco mula umpisa naghahabol. Kahit meron silang import, hindi naging epektibo. Maganda talaga ang nilaro nitong Rain or Shine Elasto Painters. At tandaan natin na wala nga import nila na si Jalen Johnson dahil na-suspend. At ito si Kit Dato, hindi pa naglalaro so kulang talaga sila sa height. Pero nagawa ng paraan ni Coach Yeng Giao. Dito ang ganda ng masasabi natin talaga na paggamit nitong si Coach Yeng Giao sa mga tauhan niya. At syempre naman very disappointing to sa Meralco. Dahil meron ka ng import, yung kalaban mo walang import, natalo ka pa. At ang sama ng pagkatalo nila dahil hindi naman naging close yung game. Nakita natin mula umpisa lumumang talaga itong Rain or Shine at itong Meralco pinipilit lamang na humabol.
pero hindi na nila nagawa. So ngayon, itong rain or shine, maganda ang standing sa PBA at itong Meralco kinakailangan na makarecover dahil dito sa nangyari. At yan ngayon yung pwede nating makita talaga na gagawing pagbabago dito sa franchise ng Meralco. Huwag tayong magtaka kung ang Meralco yung magdesisyon na magpalit ng import na syempre, kung yung import mo hindi kinaya, yung mga locals na walang malaking katapat na import din, abay baka magka-problema ka pa kapag nakaharap mo yung mga mas matitinding teams. So iyan daw ngayon yung pinag-iisipang mabuti ng Meralco Bolts. At kinakailangan naman talaga na gawan nila ng paraan ito dahil syempre hindi naman magiging madali itong Commissioner's Cup at alam natin, maikli lang yung elimination rounds. Kaya nga itong San Miguel, 2 games lang pinalitan ng import. Itong Magnolia, nakailang import ng palit. Dahil nga alam nila na maikli lang yung panahon para makapag-adjust ka at manalo ng mga game. Ang dating SMB draft pick na si Evan Nava ay binigyan ng kontrata nitong si Coach Chot Reyes ng TNT. Ito'y pagkatapos lamang na kahapon binigyan din nila ng kontrata yung kanilang rookie draft pick na si Sean Kitevis. So dalawa na itong sinign up ng TNT at marami nagtataka kung bakit kumuha pa ng additional guards ng TNT. Gayong ang dami na nga nilang guards dyan. Of course, bumalik na nga si Jason Castro, nandiyan si Jordan Heading, Simon Enciso, Reyna Batak. So bakit pa nila kinuha yung mga nabanggit na players? Well, posible na baka draft lang yan, gawing practice players, no? Or baka naman gamitin sila pandagdag sa trade. Dahil mambalita nga ito raw TNT gustong kunin itong si Cedric Fairfield at baka nga ang balita gamitin sa trade ang nabanggit ng mga players. So wag na tayong magulat kung ganyan talaga maging sitwasyon, no? Kung ite-trade talaga nila itong si Fairfield, itong si Kitevi, si Nava, si Aurin at yung iba pa nilang bench players para dito kay Cedric Fairfield. Yan daw yung pinag-iisipang mabuti ng management ni Coach Chot Reyes na kanilang gagawin. At marami nga nagsasabi talaga na mukhang yan ang plano. Ngayon, kung ito'y matutuloy, magdedepende na lamang yan syempre dito sa magiging adjustment nila doon sa kanilang roster. Dahil ang gusto ni Coach Chot Reyes as much as possible, no, magawan talaga nilang paraan para maging mas malalim yung bench nitong TNT tropa at magawa na yung Grand Slam na inaasam talaga nila. Pero ito'y matutuloy lamang kung sakasakali nga na magawa nila ng paraan talaga na ma-acquire itong si Fairfield. At yung pag-draft o yung pag-sign dito kay Kit Davis at kay Napa, baka sign na yan na ito'y gagawin talaga. Pero so far, no, ang focus naman ng TNT ngayon ay dito lang sa Commissioner's Cup. At tignan natin kung ano ang gagawin nila dun sa mga pinikap na rookie. Shout out kay Anthony Alon, Michael D, Ireneo Salangsang, Dexter Domer, Monte Guzman, Jonel Aragon, Joshua Giray Espejo at Rosales family, Katsakino Dukusin, Malyaring Mascarinas, Ronald Barbosidad, si Enju, si Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., Joshua Giray Espejo, Rosales at iba pa.